Paano nga ba nagawang buhayin muli ni Pacquiao ang kanya sanang papatay na karir matapos siyang matalo sa pinakamapait na paraan ng pagkatalo sa kanyang karera sa larangan ng boxing? At pagkalaoy, isang kaibigan ang tumulong at humikayat upang ibangon at pinilit itaas muli ang kanyang papatay na sana na karir sa larangan ng boxing na hindi naman nagkamali, at ang mas matindi pa ay isang record na naman ang kanyang naitala sa pandaigdigan talaan ng mga pinakanatatangi at pinakamalakas na pinakamatandang kampyon na hinirang sa buong kasaysayan sa buong mundo sa larangan ng boxing mula sa welterweight division. Ating niyang balikan at pagnilay-nilayin kung papaanong sinagupan ng ating nag-iisang pambansang kamao ang isa sa undefeated, mas bata ng isang dekada, nasa prime, pinakamayabang at hambog na nakaharap niya sa larangan ng boxing na walang iba kundi si Kit One-Time Thurman upang makuha ang titulong pinakamatandang kampyon sa welterweight division. Sa aking presentasyon na pinamagatang Batay Na Pero Nabuhay Pa na karir ni Manny Pacquiao matapos ang kanyang pagkatalo mula kay Juan Manuel Marquez, na ayon mismo kay Coach Freddy Roach ay di umano gumamit daw ng pinagbabawal na gamot at steroid itong tinaguriang dinamita ng Mexico bago ang kanilang ikaapat na laban ni Pacquiao. Kaya ito nanalo kahit duguan ng pagmumukha nito at sumisinga na ng dugo na tila ba baliwala lang ang lahat ng sakit ng suntok ng ating pambansang kamao na mariin namang pinabulaanan nito, at sinabing ito daw ay bunga ng puspusang pagtitraining kaya ganoon na lang daw ang kinalabasan ng kanyang lakas. Samantala, halos isang taon lamang ang nakalipas, sa tulong na rin at paghihikayat ng kaibigan si Buboy Fernandez na muling lumaban, ay muling bumangon ang tinaguriang pambansang kamao ng Pilipinas upang patunayan na hindi pa napapanahon ang kanyang pagbagsak at pagreretiro. Kaya naman, noong ika-24 ng Nobyembre, taong 2013, bumangon ito upang patunayan na hindi pa ito ang kanyang katapusan. Ikinasa ang laban ng Brandon The Panchig Bagrios at Manny Pacquiao, na bago ang laban ay sobrang kabastusan at walang karespe-respeto nitong sinabi na pahihimlayin na niyang tuluyan ang naghihingalong karir ni Pacquiao at patutuloyin niya daw ito sa pangalawang pagkakataon upang tuluyan ng magretiro sa boxing. Ngunit sa mismong laban ay hindi naman ito napangatawanan ng kanyang kayabangan. Pagkus ay bugbog de bakokang ang kanyang inabot, at sa sobrang gulpe ay pwede mo nang lagyan ng kalesa ng kabayong dipadya ang pagmumukha nito. At matapos nga ang kanilang laban, nagmukha itong lasing, nagegewang-gewang na iniiwasan ng mga kainuman dahil tamang kungpu kapag lasing na kungpu kung pumulutan mayat maya. At atungal tuta na lang ang kanyang naisambit sa sobrang pahiya na kanyang inabot sa pangbabastos at pangmamaliit sa ating nag-iisang pambansang kamao. Isa ito sa pinakamagandang aral na hindi niya malilimutan sa buong buhay ni Brandon The Panchig Bagrios habang siya ay humihinga. Lumipas ang mga araw, buwan, taon, at nagpatuloy lang ang pamamayagpag ni pambansang kamao Manny Pacquiao mula sa kanyang pagbangon hanggang sa may isang boksingero na naman ang winalang hiya at walang galang na bumastos kay Manny Pacquiao na bagamat hindi na ito bago sa ating pambansang kamao ay tila sumubra naman ang isang ito sa pangiinsulto na animoy gustong pabanguhin ng pangalan sa pamamagitan ng pagdikit sa isang alamat na maituturing sa larangan ng boxing na hindi naman siya nabigo at napagbigyan ng kanyang kahilingan at naisakatuparan ito. Ngunit bago ang laban ay katakot-takot na pangbabastos ang inabot ni Manny Pacquiao na pati ang pagiging relihiyoso ng ating pambansang kamao ay nadamay, at sinabing ipapako daw niya sa krus si Pacquiao pagkatapos niyang talunin ito sa laban. You know, I know he likes to quote Bible verses, so I'll let you know he's getting crucified. Kung ano-anong kayabangan na lumalabas sa gilagid at nguya-nguya nitong si Kit One-Time Thurman na kesyo sobrang liit daw ni Pacquiao at malaki daw siya masyado para dito, at singlaki lang daw ng palakang dinosaur ang bihas at kamay nito na sa madaling salita ay T-Rex arms daw ang tingin nito sa kamay ng ating pambansang kamao. Closer to a dinosaur. You know what I mean? I already said he's got these T-Rex arms. Everybody's talking about how fast he is. Man, Pacquiao, T-Rex arms. Pop, pop, pop.
And they're like, woo! Sinabihan pa si Senator Manny na mag-basketball na lang daw at matanda na daw ito para sa pagboboxing. At kahit nga daw ang prime na Manny Pacquiao ay hindi daw uubra sa kanya at lalamunin lang daw niya ito ng buong buo. Go play basketball, man. You say you like to play basketball every day. Go shoot hoops with the guys, man. After July 20. At kung sakali naman daw na siya ay matatalo, ay magbabaw daw siya sa gitna ng lona sa harapan ng maraming tao. Habang sinasabing, "O senador, ikaw ang pinakadakila sa lahat." Na parang may pagkasarkastik yung dating at tono na para bang sinasabi niyang imposible siyang matalo ng ating pambansang kamao. At sigurado na siya ang mananalo. Manny, if he beats you, I will bow down in the middle of the ring. I will bow down in the middle of the ring. I'll say, oh Senator, great is ye, oh Senator. Lahat ng pangtatrash talk nitong si Turman ay sinagot lamang ng ating pambansang kamao ng isang matamis na ngiti at sinabing ang kanyang kamao na lamang ang magsasalita para sa kanya sa ibabaw ng lona. How do you respond to that? Well, I keep my mouth shut and let him talk. With my fist talk in the ring. Sa laban na ito, malalaman din kung ano ang masustansya. Ang pizza ba na sinawsaw sa RC ni Kit One Time Turman o ang tinola na nilahukan ng manok panabong pampalakas sa bugbugan ni Senator Manny Pacquiao. At dumating na nga ang laban, sold out ang ticket sa arena. 14,000 ang sasaksi sa kayabangan at kaangasan ng hambog na si Kit One Time Turman at ni Manny na tahimik lang. Sa mismong laban, ang tatahi-tahimik lang na si Manny ay nagmistulang halimaw ang datingan at tinginan. Grabe, nakakatakot, halatang manggugulpe. Kaya yung mga manliligaw sa anak na babae ni Senator Manny, palagyan nyo na ng masilya yung mga mukha nyo. Para kumapal, bawas sakit. Samantala, si Turman ay tila na wala ang yabang at animoy tuta na namumutlang iniharap sa bulldog na asong may rabies. Unang round pa lamang, nasakmal agad ng kamao at bumengkong ang paa nitong si Kit One Time Turman at ito ay pumlakta sa ibabaw ng lona matapos tamaan ni pambansang kamao ng humahagupit na T-Rex arms combination ang bodega at pagmumukha nito. Napatawa na lang sa sobrang gulat sa kanyang pagkakabagsak itong si Turman na siguro sa loob-loob akala niya ay past prime na si Manny, mahina na at matanda, ngunit nagkamali siya. Nung second round naman, agad na namang nagulat si Turman dahil di niya akalain na mas mabilis pa sa kanya ang 40 anyos na si Manny Pacquiao kahit siya ay 29 anyos pa lamang. Pinakitaan pa ito ni Idol Manny Pacquiao ng Ali Shuffle na talaga namang nagbigay ng matinding hiyawan sa mga tao bago matapos ang round. Nagpatuloy lang ang laban at nagmistulang punching mitts ang mukha nitong si Turman at patuloy lang na niratrat ng mabilis na T-Rex arms combination. Ngunit hindi rin naman basta-bastang boksingero itong si Turman, kaya nga naging world champion din ito eh. Nag-change plan ang kampo nito dahil lugi sila sa pabilisan sa ating pambansang kamao at hindi niya kaya itong sabayan. Kaya bahagyan nakabawi ito sa mga sumunod na round. Ngunit ang diskarte at kumpiyansa ni Turman ay tila naglaho. Round 10, nagpakawala ng malakas na T-Rex arms body shot itong si pambansang kamao na sa sobrang lakas ng suntok ay nagmistulang unggoy na nalunod sa 10 feet na swimming pool ang pagmumukha nito. Dahil habol-habol nito ang kanyang hininga at iniluwa pa nito ang kanyang pacifier para makahinga ng maayos dahil sa sobrang lakas ng T-Rex arms body shot ng ating pambansang kamao.
Matapos ngang itanghal na panalo sa isang kontrobersyal na split decision ng ating pambansang kamao, ay sinaluduhan naman ito ni Keith one-time Thurman at tinupad ang kanyang pangako na magbabaw kapag siya ay natalo sa harapan ng napakaraming tao, na nagbigay naman ng respeto ng ating mga kababayan dahil sa patas, malinis at matapang na pakikipagsabayan nito sa ating pambansang kamao. Ito ang patunay na bumagsak ka man sa laban ay babangon ka muli ng 10 beses na mas malakas kung iyo lamang pag-iibayuhin. Noong mga panahong si Manny Pacquiao ay nasa prime at kalakasan niya, pinulbos niya ang mga palegend na mga boksingero. At nung siya naman ay tumanda at naging past prime na, ay pinulbos naman niya ang mga mayayabang at malalakas na nasa prime na boksingero. Di na bago kay Manny ang apakapakan ang kanyang pagkatao ng mga tampalasang wala ng ibang ginawa kundi hamakin ang lahi ng mga Pilipinong dugong maharlikang mandirigma. Ngunit sa kabila nga po ng mga pang-aapi at pangmamaliit na mga ibang lahing ito ay puro bugbog de bukas sarado naman ang inaabot nila sa mga kalapastangan ng kanilang inasal sa harap ng ating nag-iisang pambansang kamao. Nobyembre ng taong 2014, matapos tuldukan ni Manny ang malinis na kartada ng hambog na si Timoteo Bradley na tirador ng adobong thumbtacks at pag-retire nito ng maaga. Na bago ang laban ay kung ano-anong kayabangan ang ay minumustra at ipinagbubunga nga kay Manny na may pagtulis-tulis at mustra pa ng uso sa weigh-in na parang susong gusto ng supsupin ng buong buo si Manny mula tewok hanggang ulo. Kaya ayon, balentong di alimpungatan ang kanyang inabot nang sila ay maglaban. Let me see the second. All right. Oh, wait. Yeah, he caught me good on that one. It seemed that even when you do everything right with Manny Pacquiao. Halos 8 buwan nga lamang po ang nakalipas mga kaibigan. Pagkatapos ng kanyang laban na iyon kay Bradley, ay tinapat na naman po ito ulit sa undefeated na pambato ng Amerika na walang iba kundi si Chris Algieri na tirador ng binulbulang pichi-pichi. Grabe ang tabas ng bunganga at nguya-nguyaan ng Amerikanong ito mga kaibigan. Madami daw butas ang galawan ni Manny at madaling patamaan. Sobrang liit lang din daw ni Manny at malabong-malabo daw siyang tamaan ito sa haba ng kanyang mga galamay. At bago pa man daw ito makalapit sa kanya ay sasalubungin na daw niya agad ito ng kanyang mga kalyo sa kamao. Sinabi pa nga nito sa kanyang interview na tutulukan na daw niya ang karera ni Manny at pagre-retiruhin na ora mismo pagkatapos ng kanyang laban, na tila inulit lang niya mga katagang sinambit na mga naunang tampalasang mayayabang na hinagupit ng bagsik ni Manny. Sa kabilang banda naman, pumapatutsada din ng trainer ni Chris Algieri at sinabing siya daw ang isa sa pinakamagaling na boxing trainer sa buong mundo, kaya delikado daw sa kanya si Manny. Kaya daw niyang gawing halimaw ang mga malatutang boksingero at sinisigurado daw niya na tatalunin daw ng manok niya ang ating nag-iisang pambansang kamao at papagapangin sa ibabaw ng lona. Dagdag pa nito,
ay baliwala lang daw ang bilis ni Manny sa kanila at hindi na daw ito bago sa kanila dahil sa tindi ng training ng kanyang alaga na talaga namang kulang na lang daw ay makipag-sparring sa mga white-legged gorilla at oso. Ngunit ang ating pambato naman ay as usual, pangiti-ngiti lang at tahimik lang na talaga namang parang nakakaloko dahil sa labas nga po ng ring ay mahiya mo to pang nakahilat at kakatapos lang magsamyupsal ang datingan nito sa sobrang tahimik. Ngunit pagtungtong naman sa ibabaw ng lona ay parang halimaw na sinaniba ng tiktek, itek, saltek, bistek, putek, arkitek at tikbalang na may kulane sa tewo at edits. Maging ang mga boxing analyst nga po mga kaibigan ay hati ang opinyon dahil sa sobrang laki nga daw po nitong si Chris Algieri at talaga namang nagmukhang bata si Pacquiao dito sa kanilang face-off dahil sa height nga lang naman daw po nito na 6 feet at reach na 183 cm ay tila naging magtatayang diferensya ng dalawang ito. Kaya naman imposible daw na makadistansya ng malapit si Manny at makapagpatama ng malinis at maayos. Ginanap ang kanilang laban sa Cotai Arena, Venetian Resort, Macau. Paglalabanan nila ang WBO welterweight title na hawak ni Manny. May swabing kartada noon ang Amerikano si Algieri na 20 panalo, 8 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at walang bahid ng anumang klase ng talo. Samantalang ang ating pambansang kamao naman ay may 55 panalo, 38 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout, 2 draw at 5 talo lamang. Umpisa pa lamang ng laban mga kaibigan ay malalayo na agad si Manny. Napaka-agresibo. Samot-saring kombinasyon agad sa ulo at katawan ang tinatanggap ni Chris Algieri na defensive skills daw kuno ang specialty. Taliwas na taliwas nga po sa sinabi ni Algieri na hindi siya tatamaan ni Manny. Bago ang kanilang laban ay tila naging punching mitts naman ang nguya-nguyaan nito at bodega sa sobrang dami ng kanyang mga tinanggap. At sa early rounds nga po na ito ay bumagsak agad ang hunyang ito. Nagpapalusot pa sa referee na nadulos lang daw siya sa balat ng malunggay.
Sa bayan ng Cebu na pinagmulan ng ating mga ninunong buo ang loob, walang tako, lumalaban ng buong tapang hanggang kamatayan, may pagtanggol lang ang mga sarili sa mga dayuhang tampalasan na nais manakop at kinakayan-kayanan ng dugong Pilipino na tila ba minamahina ang kakayahan na kung anong meron tayo. Ngunit sa bandang huli ay hindi naman pala kayang sabayan ang ating lakas, talino at tapang sa larangan ng pakikipaglaban. Madalas tayong maliitin ng ibang lahi. Oo, karamihan sa ating mga Pilipino ay literal na maliliit. Pero saan ka? Sa bugbugan, basagan ng ulo at basagan ng nguya-nguyaan ay hindi papahuli ang mga tarantadong buwang loob pagdating sa kahit na anong klase ng pakikipagbuntalan at pakikipagpatayan. Kagaya na lamang ng Romanian fighter na ito na minaliit ang pagiging maliit ng kababayan nating Pilipino na hindi naman nagustuhan ng ating kababayan kaya wala pa ang kanilang laban ay nakatikim na siya ng tulak de alimpungatan na mahiyamo tinulak ng tricycle driver na bad trip na 3 araw ng walang garahe na may kasamang lapiro sa pasas na pagbibigay palatandaan lamang na hindi natatakot at walang pakialam ang kababayan nating Pinoy sa mas matangkad na dayong putik ng inang kinambyo ng kinabayong kalaban. Matapos ang 3 impresibong sunod-sunod na panalo ng kababayan nating si Bruno Escalante na sa pangalan pa lang ay mahiyamo si Totoy Mola na palaging walang daplis. Halos 5 buwan lamang ang nakakalipas ay tinapat na agad ito sa isang undefeated Romanian upcoming prospect na si Alexandru Marin. Hindi biro ang pinagdaanan nitong Romanian fighter na ito mga kaibigan dahil sa malawak na karanasan nito sa kanyang amateur career na 124 na laban ay 12 lamang ang naging talo nito. Kaya naman pagtungtong niya sa kanyang professional career sa boxing ay tila naging sisiw lamang ang lahat ng kanyang mga nakalaban. Subalit noong 8 ng Setyembre taong 2018, masusubok ang kanyang mga pinagdaanan sa dugong maharlikang mandirigma na si Bruno Escalante na ikasa ang kanilang laban sa Forum Inglewood, California, USA para sa isang 10 rounds bout. Paglalabanan nila dito ang bakanting IBF Super Flyweight Intercontinental title sa timbang na 115 pulgada. Si Alexandru Marin ay may kartada noong impresibong 16 na panalo. 11 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at wala ni isang bahid ng pagkatalo. Kontra naman sa Cebuanong Pinoy na may 17 panalo, 7 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at may 3 talo lamang. Bagamat may mas malawak na karanasan noong amateur record at undefeated na kartada ang Romanian fighter sa kanyang professional boxing career, ay hindi rin naman papadaig ang ating pambato dahil kung ating sisilipin ng mga nakalaban ng 2 fighter na ito sa kanilang resume sa professional career ay hamak na mas lamang ang Pinoy fighter pagdating sa quality of position na sa mas madaling salita ay mas magaganda ang kartada ng nakalaban ng ating kababayan at mas mabibigat ang pangalan kumpara sa mga tinalo ng Romanian fighter. Sa laban na ito, hindi lamang titulo ang kanilang paglalabanan, bagkus ay pati na rin ang dignidad ng bawat isa, lalo na ang Romanian fighter kung madadala ba nito ang kanyang kayabangan sa pangiinsulto sa hit ng ating kababayan. At sa Pinoy naman upang mapatunayan ang kasabihang walang malaking nakakapuwit, nakakapuwing. Round 1, naging agresibo ang Romanian fighter, samantalang si Bruno ay tamang abang lang ng pagkakataon upang makapagsagawa ng magandang counter at pasundot-sundot lamang ng mga jab na mahiyamo nagsasawsaw suka, mahuli taya. That's the end of... Sinubukan namang sumugod ni Bruno sa Romanian fighter, ngunit talagang mahaba ang edits, istigalamay ng kalaban, kaya hirap itong makadistansya ng maganda. Yeah. So it's quick, but you're right. Some of the punches have not been effective just yet. Although that was a pretty good one-two about that. I think it might have been Marin's. He was the one sort of pointing to it. Maybe he was just being... Sa round 3, inakalabaw na ni Marin ang Pinoy fighter. Dinadarag niya ito at sunod-sunod ang pag-atake at talagang hindi nilulubayan na mahiyamo kabit na nilalapanggan ng tunay na asawa na ang hindi niya alam ay mas matapang pa sa kanya ang kabit at talaga namang palaban. Starting to really open up and affecting Bruno Escalante, and he's doing it out of the southpaw stance. Pressure of Sean Porter.
See Marin now crouching down on the inside, digging to the body. That might be the way to really open. Keep in mind, Escalante in 21 fights has only scored 7 stoppages, so he's not really that much of a puncher. You see how low he got down? When I'll talk about this in the gym. When you're going to be a taller fighter getting inside, they always say make... Good left hand by Escalante. Round 4, bumabagal na ang Romanian fighter. Halatang nagtitipid na ng gasolina. Sa round din na ito ay malinis na nakakapagpatama ng mga jab ang Pinoy fighter at tinamaan ng solid ang kanang mata nito dahilan upang dumugo at magkasugat ketong ito. To a technical decision. Round 5, nagalit na si Marin dahil nagkaregla ang mukha niya. Kaya galit na namang umatake ng umatake ito na hindi natatakot maubusan ng gasolina at walang pakialam kahit mahal ang per litro nito. Ngunit di naman papadaig ang Pinoy fighter at tamang abang at counter lamang ito na mahiya mo pusang akyat bahay gang na tamang sungkit ng tulingan ng kapitbahay. Yeah, Escalante seems a little bit more willing to trade inside the pocket. At least in the second half of the round. I thought he was soundly outworked over the first half of the round. This particular frame. Yeah, I think this round 5. Round 6. Sa kabila ng mga atake ni Marin ay makikitang parang walang galos ang pagmamukha nitong si Bruno Escalante, mga kaibigan. Malakas si Mero ang mukha nito. Makunat pa sa makunat na mahiya mo may kalasag na singkunat ng piscracker na hindi pinansin sa lamay. Another one, bouncing up. I think this is going to be another one of those rounds. Like this, though, I do think Marin has landed the majority of hard, heavy, clean shots in this round. When he lets his hands go, but he's let his hands go in spot, Steve. And when he's not letting his hands go, he's being outboxed by Escalante. But I'll be honest, I wish Escalante would punch a little bit more. Right. There's too many dead spots for him offensively. I agree. And I think Marin is winning this round. Yeah. I'm just saying, I wouldn't be surprised if at least one of the official judges scores this round for Escalante. Sa unang bahagi ng round 7, naramdaman ng Pinoy boxer na nauubusan na ng gasolina ang Romanian fighter. Kaya naman, hindi na ito nag-atubili at siya naman ang umatake ng umatake. Natamaan naman ng solid na left hook ang Romanian fighter at napangiti na lamang ito. Siguro sa isip-isip nito, hindi pala basta-basta ang kanyang minalit na Pinoy. Whenever he has Escalante and just touching him, he's really digging with those body shots. A lot of Escalante's defense when he's again. Oh, that was a nice left-handed by him. And smiles at him. And there's another one. Don't smile, dude. Do something back. If you're gonna smile, be like Lulu Houghton and smile on the attack. Good left hand again. Corner told him about a round or two ago, don't go for the knockout. Round 8, papula na ng papula ang regla ng negra sa mukha ni Marin na mahiya mo sinuksokan lang ng pangsuson kaya nagkalat. The last 90 seconds of round 7, you'd figured you'd see a more aggressive Bruno Escalante. Gift decision, in your opinion, against Olguin, in his last fight, and Olguin is a guy. Now, in the fight with Olguin, I didn't see that. Why do you think Olguin deserved that decision? Well, I just thought he outworked him. I think the last 6 rounds, he simply... Round 9, sabayan ng dalawa, matirang matibay. He had his moments 2 rounds ago. During this round 9 because Marin is not landing with regularity. Not necessarily all that close on the cards.
Yeah, I agree. Escalante needed to fight with the enthusiasm that Marin is fighting at, and Marin could use some of the pro seasoning that Escalante has. So there you have it, 9. Final round, ubusan na ng kapangyarihan. Magkakaalaman na kung sino ba talaga ang mas mananaig. And it is. Coming into the last minute of this bout, and Doug, I think this is the classic example of why you shouldn't judge a fight by blood. Exactly. Yeah. Yeah, the man whose face is clean has been soundly outworked, and I believe is lyrics. He needs to go into overdrive. He has less than 40 seconds. Now Escalante. Escalante now coming on. Marin trying to fight back. Final seconds of what's been. Well, it's a slip. It's a slip, and well, at least they got the crowd going. Yeah, exactly. It gave the crowd a jolt. Nauwi sa split decision ang laban ng dalawang ito, mga kaibigan, at panalo ang ganador ng Romania. Ngunit gayon pa man, ay kitang-kita na mas bugbog ang pagmumukha ng Romanian fighter, at marahil sa laban na ito ay may aral siyang natutunan sa pangmamaliit sa Pinoy na maliit, ngunit ganador ang lakas ng suntok.